Okay, let's continue tayo sa ating third clip video, no? Third clip video sa ating Holy 2026, the Holy 7 month of July 13, okay? July 13, okay? Lucky 13, ika nga, di ba? Sabi nung sa Katagalugan, malas daw yan. Hindi ako niniwala, lucky yan, okay? Malas yan kasi yun ang binyag ng tao. Pero sa Diyos, walang malas, walang masama, walang hindi mabuti, no? Sino nagpasama? Ang evil, okay? Yan ang totoo. Walang nilikha ang Diyos na masama. Ang naglikha ng masama ay si Satanas, no? Hindi ang Diyos, okay? Yan ang totoo, okay? Now, let's go to read Matthew chapter 4 verse 4 to 8. Matthew chapter 4 verse 4 to 8, okay? But he answered and said, It is written, no? Man shall not live by bread alone, no? But by every word that proceeded out of the mouth of God, okay? Hindi ako pwedeng mabuhay na lang sa tinapay na lang, pagkain o ano naman. Pero sa salita ng Diyos, dito ako nabubuhay, dito ako nabubusog, dito ako lumalakas, dito ako naliligtas. No? Dito ako nalilinis ang aking puso't labas ng aking katawan, ng aking templo, ng aking kaluluwa, templo ng aking Panginoon Diyos, no? Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo, na iisang tunay Diyos sa Espiritu, no? Siya ang lumilinis sa akin, siya ang bumubusog sa akin, siya ang nagliligtas sa akin, okay? Mamamatay ba ako? Mamamatay ako. Hindi maaaring hindi. Kasi namatay ang ating mahal na Panginoong Hesus dahil sa atin. Oh. Yan ang ibig sabihin. So, lahat ng naranasan ng Panginoon, mararanasan natin. Okay? Ibig sabihin, okay? Kaya lang, iba-ibang pangyayari. Okay? Ganun ang ibig sabihin. No? Ibig sabihin, walang maalwan sa ibabaw ng lupa. Lahat may pagdaraanan. Okay? May pagsubok na darating. No? Tinitignan ng Diyos kung gaano tayo katatag sa pag-ibig natin sa Kanya, no? Sa pagtulong sa kapwa, sa pagpapatawad sa kapwa, no? That's the way it is, okay? So let me read Matthew chapter 4 verse 4 to 8, no? It says, But he answered, no, and said, It is written, no, Man shall not live by bread alone, but by every word of that proceeded out of the mouth of God. Verse 5, no? Then the devil take him up into the holy city and seated him on the pinnacle of that temple. Verse 6, no? And said unto him, If thou be the Son of God, cast thyself down, no? For it is written, no? He shall give his angels charge concerning thee, and in their hands they shall bear, no, thee up, no, lest anytime thou dost they put against a stone, okay? Verse 7, okay? Jesus said unto him, It is written, Against thou shalt not tempt the Lord, no, thy God, okay? Verse 8, no? Again, the devil taketh him up into an exceeding high mountain, no, and showeth him of the kingdoms of the world and the glory of them, okay? Sa dagdagan natin, kasi yan na yung huli natin, pero may dadagdag pa uli akong isa, no? Kasi sabi ko, sayang naman yung third video natin, no? Umpisahan na, so kailangan mag-additional tayo, no? So humanap ako, nakabigyan naman tayo ng isa, okay? Now we gonna add from sa ating Matthew chapter 4 verse 4 to 8, no? So let's go to read verse 9, no? And said unto him, no, All these things will I give thee, no, if thou wilt fall down, no, and worship me, okay? Ibig sabihin, nagpapasamba sa kanya si Satanas, no? Kung sasambahin daw si Satanas, ipagkakaloob daw ni Satanas sa kanya lahat, no? Kasi nag-try sa kanyang ama, no? Kaya itinapon dito, napunta sa mundo, okay? Kaya ito yung naging prince of evil, o naging bahay ng kasalanan, okay? Verse 10, Then shall Jesus unto him, Get thee hence, no, Satan, for it is written, Thou shalt worship the Lord thy God, and him only shall thou serve. Okay, verse 11, no? Then the devil leaveth him, and behold, angels come and ministered unto him. Okay, verse 12, no? Now when Jesus he heard that John was cast into a prison, he departed into Galilee. No? Verse 13, no? And leaving Nazareth, he came and dwelt in Capernaum, which is upon the seacoast, no, in the borders of Zebulun and Naphtali. Okay, verse 40, no, that it might be fulfilled which was spoken by Isaiah the prophet, saying, no, verse 15, the land of Zebulun
and the land of Naphtali by the way of the sea beyond Jordan, Galilee of the Gentiles. No? Verse 16, the people which sat darkness saw great light, and they and to them which sat in the region of the shadow of death, light is sprung up. No? Okay, verse 17, no? From the time Jesus began to preach and to say, repent, for the kingdom of heaven it is at hand. The kingdom of heaven is at hand. Okay? Verse 18, Jesus walking by the sea of the Galilee, so two brethren, Simon called Peter and Andrew his brother, casting a net into the sea, for they were fisher. Okay? Yan ang sinasabi, no? Verse 19, and he said unto them, follow me, and I will make you fisher of men. Okay? Verse 20, and then straightway lift their nets and follow him. No? Verse 21, and going out from the tents of Esau, other two brethren, James and son of Zebedee, and John his brother, as a sheep with Zebedee their fathers, mending their nets, and he called them. Okay, yan ang sinasabi. No? So, tumigil tayo hanggang sa verse 21. No? Naging verse 4 hanggang 21. Okay? Sama natin yung verse 22. No? And they immediately left the sheep, no? And their father, and followed him. Okay? So, dito tayo sa ating buuin na natin, no? Okay? Sa 22 tayo, verse hanggang 25, okay? And Jesus went about in Galilee, teaching in their synagogue, and preaching the gospel of the kingdom, and healing all the manner of sickness and manner of disease, no, among the people. No? Verse 24, and his fame went throughout all Syria, no? And they brought unto him all sick people that were taken with diverse disease, no? And torment, and those which were possessed with devils, no? And those which were lunatic, no? And those that had the palsy, and he healed them. Okay? Verse 25, no? And there followed him great multitudes of people from Galilee, and from Decapolis, and from Jerusalem, and from Judea, and from beyond Jordan. Okay? And from beyond Jordan. Okay? So let me read in Tagalog version, no? Sa Spanish, sa English, no? Matthew chapter 4 verse 4 to 25, no? Verse 4 hanggang verse 25. Binasa natin. Dapat nga binasa na natin lahat, no? Ang sabi ng verse 1, bubuin na natin, no? Balikan natin yung verse 1 to 3, no? Then was Jesus led up in the spirit unto the wilderness of the tempted of the devil. No? Verse 3, verse 2, no? And when he had fasted 40 days, no, and 40 nights, he was afterward unhungered, no, unhungered. Verse 3, and when the tempter came to him, he said, if thou be Son of God, commanded that this stone be made bread. Okay? Be made bread, no? Be made bread, okay? Pero sabi nga sa verse 4, no? But he answered and said, it is written, no? Man shall not live by bread alone, no? But by every word, salita, no? That proceeded out of the mouth of God. The mouth of God, the voice of God in my mouth, no? That is the way I, no? And he answered and said, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of his mouth of God. Okay? So yung bibig ko, pinanggagalingan ng salita ng Diyos na nagbabahagi sa inyo, nagpapaalala sa inyo, no? Naggagabay sa inyo ng mga salita niya. Hindi dahil ako lang, kundi because of His Holy Spirit. Now, let me read in Tagalog version. Mateo, no? Mateo pa na 4, versikulo 1 hanggang 25. Binasa na natin yung the whole chapter, no? I decided to read all of this, no? Now let me read in Tagalog version, no? Nang magkagayo, inatid ng Espiritu Santo si Jesus sa ilang upang siya'y tuksoin ng diablo, okay?
versikulo 2, at nang siya'y makapag-ayunong 40 araw at 40 gabi, sa wakas ay nagutom siya. Okay, nakaramdam siya ng gutom, no? Versikulo 3, at manunukso ay dumating. Ang manunukso ay dumating at nagsabi sa kanya, kung ikaw ay anak ng Diyos, ay ipag-utos mo na ang mga batong ito ay maging mga tinapay. Okay? So hinihingan siya ng patunay, no? Tinutokso siya. Versikulo 4, dadapat siya sumagot at sinabi, nasusulat, no? Hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig niya, no? Every word, no? Then we will live, no? To be like, even we are hungry or whatever, no? By the word we live. Okay? Hindi dadapat siya sumagot, sinabi, nasusulat, hindi sa tinapay lang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Okay? Word of God. Versikulo 5, nang magkagay, dinala siya ng dyablo sa bayang banal at inilagay siya sa taluktok ng templo, no? Versikulo 6, at sa kanya sinabi, kung ikaw ay anak ng Diyos, no, magpatihulog ka, sapagkat nasusulat, siya'y magbibilin sa kaniyang mga anghel tungkol sa iyo. Versikulo tungkol sa iyo, at aalalayan ang kanilang mga kamay, no? At aalayan ka ng kanilang mga kamay, baka matisod ka ng iyong paa sa isang bato, no? Versikulo 7, sinabi sa kanya ni Jesus, no, nasusulat din naman, huwag mong tutuksoy ng Panginoon mong Diyos. Okay? Versikulo 8, muling dinala siya ng dyablo sa isang bundok na lubang mataas at ipinamala sa kanya ang lahat ng mga kaharian ng sanlibutan at ang kaluwalhatian nila. Okay? Versikulo 9, no, at sinabi niya sa kanya, lahat ng mga bagay na ito ay ibibigay ko sa iyo, no, sa iyo, kung ikaw ay magpapatirpa at sasambahin mo ako. Okay? Pinasusuko, pinalulud siya ng demonyo sa kanya, ang Diyos sa kanya, no? Versikulo 10, nang magkagay, sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka, Satanas, sapagkat nasusulat, sa Panginoon mong Diyos sasamba ka at siya lamang ang iyong paglilingkuran. Okay? Versikulo 11, na magkagay, iniwan siya ng dyablo, at narito, nagsidating ang mga anghel at siya'y pinaglingkuran, no? At siya'y pinaglingkuran. Okay? Versikulo 12, nang marinig nga niya na si Juan ay dinakip, ay umuwi siya sa Galilea. Okay? Versikulo 13, at pagkaiwan sa Nazaret ay naparoon siya at tumaan sa Capernaum, no? Na nasa tabi ng dagat sa mga hangganan ng Sibulon at Neptali. Okay? Versikulo 14, no? Upang maganap ang sinalita sa pamamagitan ng propeta Isaias na nagsasabi, no? Versikulo 15, at sa lupa ng Sibulon at ng lupa ng Neptali, sa gawing dagat, no, sa dako paron ng Jordan, Galilea at mga hintil. Versikulo 16, ang bayang nalugmok sa kadiliman ay nakakita ng dakilang ilaw, at sa mga nangalugmok sa puok at ilalim ng kamatayan ay lumiwanag sa kanila ang ilaw. Okay? Versikulo 27, mula noon ay nagpasimulang mangaral si Jesus at magsabi, magsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. Okay? Versikulo 28, at sa paglalakad niya sa tabi ng dagat ng Galilea ay nakita niya ang dalawang magkapatid, si Simon na tinatawag na Pedro at si Andres sa kaniyang kapatid, no, na inihuhulog ang isang lambat sa dagat sapagkat sila'y mga mamamalakaya. Okay? Versikulo 19, no, at sinabi niya sa kanila, magsisunod kayo sa hulihan ko at gagawin ko kayong mga mamamalakaya at ng mga tao. Okay? Versikulo 20, at pagdakay, iniwan nila ang mga lambat at nagsisunod sa kanya. Versikulo 21, at paglakad sa dako roon ay nakita niya ang dalawa pang magkapatid, at si Santiago na anak ni Zebedeo at ang kaniyang kapatid na si Juan, sa daong nakasama ni Zebedeo na kanilang ama, na ayuma, no? Nagsisipag ayuma ng kanilang mga lambat
ay sila'y kaniyang tinawag. Okay? Versikulo 22. At pagdakay iniwan nila ang daong at ang kanilang ama at nagsisunod sa kanya. Versikulo 23, no? At nilibot ni Jesus ang buong Galilea, no? At nagtuturo sa mga sinagoga nila at ipinangangaral ang ebanghelyo ng kaharian at nagpapagaling ng lahat ng mga sari-saring sakit at ng lahat ng karamdaman na nasa mga tao, no? Versikulo 24, no? At lumaganap ang mga pagkabantog niya sa buong Syria at kanilang dinala sa kanila ang lahat ng mga may karamdaman, no? At ang mga pinipighati ng sari-saring sakit at pahirap at mga inaallihan ng mga demonyo at mga himatayin at mga lumpo at sila'y pinagagaling niya. Okay? Versikulo 25, no? At sinundan siya ng lubang karamihang tao mula sa Galilea at sa Decapolis at Jerusalem at Judea at mula sa dakong ibayo ng Jordan. Okay? Now let me read in Spanish. Okay? Okay, let me continue to read in Spanish, no? Mateo kapitulo 4 versikulo 1 hanggang 25. Okay? Binasa na natin yung whole chapter, no? One chapter of Matthew chapter 4 verse 1 to 25, no? Entonces Jesús fue elevado no el espíritu el desierto para ser tentando por el diablo. Okay, versículo 2, no? Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre, no? Versículo 3, y vino el tentador y le dijo, si eres, no, hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Okay? Versículo 4, ¿no? Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿No? Versículo 5, ¿no? Entonces el diablo le vio le santa cuidad y le puso sobre el pináculo del templo. Versículo 6, ¿no? Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, sus ángeles, ¿no, mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Versículo 7, Jesús le dio, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Okay? Versículo 8, ¿no? Versículo 8, ¿no? Otra vez la llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Okay? Versículo 9, ¿no? Y le dijo todo esto, daré si postrado, ¿no? Me adorares, ¿no? Versículo 10, ¿no? Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios, ¿no? Adorarás y él solo servirás. ¿Okay? Versículo 11, ¿no? El diablo entonces le dijo, y a que veneraron, ¿no? Ángeles le servan. Versículo 12, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió y Galilea. Versículo 13, ¿no? Y dejando y Nazaret vino y habitó, ¿no? En Capernaum, ciudad maritama en la región de Zebulón y del Neftalí, ¿no? Versículo 14, ¿no? Para que si cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, versículo 15, ¿no? Tierra de Zebulón, tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado de Jordán, Galilea de los gentiles. ¿Okay? Versículo 16, ¿no? El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, ¿no?
y a los asentados en región di sobrina di muerte, ¿no? Los les resplandició. Versículo 17, ¿no? Dende entonces comenzó Jesús a predicar y decir, arrepentíos, ¿no? Porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿no? Versículo 18, andando Jesús junto a mar de Galilea, ¿no? Vio es dos hermanos Simón, y llamados Pedro y Andrés, su hermano que echa, ¿no? Que hermano, ¿no? Echahan la red, ¿no? En el mar porque eran pescadores, ¿no? Versículo 9. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pecadores de hombres. Versículo 20, ¿no? Ellos entonces dejando al estante, ¿no? Al estante las redes le siguieron, ¿no? Versículo 21, pasando de allí vio a otros dos hermanos, Jacob hijo de Zebedeo y Juan su hermano en la jarra con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes y los hilaron. Versículo 23, ¿no? Y los dejando al instante la barca, ¿no? Y su padre le siguieron. Versículo 23, ¿no? Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de los, ¿no? Y predicando la evangelio del reino y sonando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Versículo 24, y se difundió si puma por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los apellidos por diversas enfermedades, ¿no? Y tormentos, los condemoniados, ¿no? Los endemoniados, los lunáticos, ¿no? Paralíticos y los sanos. Versículo 25, los versículos, ¿no? Y le siguió muchas gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordan. Okay? Now let's go to the last one that we have, no? Sa ating Ephesians, no? Ephesians chapter 2, no? Okay, let me continue. Now we're gonna read, no, yung extra natin dinagdag ko, no? Ephesians chapter 2 verse 8 to 16, no? Ephesians chapter 2 verse 8 to 16. Okay, so let me read in English, no? For by grace are ye, or you saved through faith, and that not of yourself, it is the gift of God. Hindi dahil sa akin, kundi regalo ng Panginoon. Okay? Ang sabi ron, for by grace are ye, or you saved through faith, and that not of yourself, it is the gift of God. Verse 9, not of works, lest any man should boast. Okay? Verse 10, no? For we are his workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them. Okay? Verse 11, no? Wherefore remember that ye, or you being in time past Gentiles in the flesh, who are called circumcision, by the which is called the circumcision of the flesh made by hands, no? Gawa ng kamay, no? Verse 12, no? That in the time that ye, or you without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel, and strangers from the covenants of promise, no? Having no hope and without God in the world. Okay, verse 30, no? But now in Christ Jesus, ye, or you who sometimes were far off, are made nigh by the blood of Christ, no? Verse 40, no? For he is our peace, who hath made, no? Who hath made both, no? One, and hath broken down the middle wall of
partition between us, no? Verse 50, no? Having abolished, no, in his flesh, no, the enmity, even the law of commandments, no, contained in ordinance for to make in himself of twain a new man, so making peace. So last verse 16, okay? Hindi po yan last verse, pero hanggang 16 lang tayo. And that he might reconcile both unto God and one body by cross, having slain in eternity thereby. No? Eternity thereby, okay? Sama natin verse 17, and came to preach peace to you which were afar off, no? And to them that were night, no? Okay? Were night, okay? Sabi rito, basahin natin sa Tagalog version, no? Tagalog version, okay? Tagalog version, okay? Sama na natin ang 22, no? Alright? Hanggang 22, no? For through him we both have access by one Spirit unto the Father, no? Verse 19, no? Now therefore ye or you are no more strangers and foreigners, but fellow citizens with the saint of the household of God, no? Verse 20, no? And are built upon the foundation of the apostle and prophet Jesus Christ himself, being the chief cornerstone, no? Verse 21, no? In without all building built in frame together grow it unto an holy temple in the Lord, no? Verse 22, last verse, no? In whom ye or you also are builded together for an inhabitation of God through the Spirit, okay? Yan ang sinasabi, no? Okay? So pumunta ulit tayo sa 4, no? Tignan sa 2 tayo, 2 to 9, okay? Doon tayo nagumpisa, no? So naging 2, 9 to naging tayo, no? Verse 9 to 22, verse 9 to 22, okay? Now let me read in Tagalog version, no? Episo pa na 2 versikulo 9 hanggang 22, okay? Hindi sa pamamagitan ng mga gawa, no? Sabi rito, no? Hindi sa pamamagitan ng mga gawa, yung mga pagtulong o anumang pag-abaw, no? Hindi tayo doon maliligtas lang, okay? Hindi sa pagbibigay ng pera, hindi po gano'n, no? Kahit pa bilyon na ilagay mo, hindi pa rin doon maliligtas, okay? Nakakapaghikayat lang tayo, pero hindi sabihin ligtas na tayo, okay? Nakapagligtas ka na sa ganung bagay, hindi pa rin, okay? Pero yun kagandahan loob ng Panginoon yun, okay? Sabi rito sa Episo 2 versikulo 9 hanggang 22, hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sino man ay huwag magmapuri. Versikulo 10, sapagkat tayo kaniyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran, sundan. Ibig sabihin, no? Yan sinasabi, walk with him, live like him, walk with him, take our cross and follow him, okay? Lakaran, okay? Versikulo 11, kaya nga lalahanin ninyo na kayo'y noong una mga hintil sa laman, no? Tinatawag na di pagtutuloy niyong tinatawag na pagtutuloy sa laman na ginagawa ng mga kamay. O versikulo 22, na kayo ng panahong yaon ay mga hiwalay kay Kristo, no? Tayo yon, no? Na mga hindi kabilang sa bansa ng Israel at mga taga-ibang lupa tungkol sa mga tipan ng pangako ng walang pag-asa at walang Diyos sa sanglibutan. Versikulo 23, dadapat ayon kay Kristo Jesus dadapat ngayon kay Kristo Jesus kayo na noong panahon ay nalalapit sa dugo ni Kristo. Nalalayo pero malapit sa dugo ni Kristo. Versikulo 24, sapagkat siya ang kapayapaan, no, na kaniyang pinag-isa ang dalawa at giniba ang pader na nasa gitna ng nagpapahiwalay, okay? Tinanggap mo yung Holy Spirit, tinanggap ng iyong kaluluwa, yun na yung pader, yung nagpapahiwalay, no? So, tinanggap mong Holy Spirit, isinama mo sa iyong kaluluwa, nagkaisa na, giniba na yung humaharang, okay? Yung diablo, okay, na nagpapahiwalay sa atin, no? Sabi, dadapat ngayon kay Kristo Jesus kayo'y noong panahon na malalayo at nilapit sa dugo ni Kristo. Versikulo 4, sapagkat siya nung ating kayapaan ng kaniyang pinag-isa ang dalawa, no? At iginiba ang pader na nasa gitna na nagpapahiwalay sa atin. Sino nagpapahiwalay sa atin? Diablo. Kasi pininiwala tayo ng Diablo sa kanyang mga kapangyarihan para tayo malayo sa tunay na paniniwala sa Panginoon, okay?
Pinaniniwala tayo ng mga bala, kung ano ng mga anting-anting na talagang yan ang buhay na walang hanggan. Wala yan. Walang kwenta. Wala yan. Maniwala kayo sa akin. Talagang naliligaw tayo. Doon ko natuklasan, okay? Galing ako dyan. Minahal ko yan. Nasaktan ako. Pero iniwan ko kasi natuklasan ang katotohanan, okay? Ang sabi rito, maaaring din na natin, maybe I cannot read the Spanish, but we're gonna read the Tagalog version we finish, no? Sapagkat siya ang kapayapaan sa kaniyang pagpinag-isang dalawa at iginiba ang pader sa nasa gitna ng nagpapayawal. Versikulo 5, na inalis ang pagkakaalit sa pamamagitan ng kaniyang laman kahit kautusan na may mga batas at ang palatuntunan upang ang dalawa ay lalangin sa kaniyang sarili. Ang isang taong bago na ganito'y ginawa ang kapayapaan. Versikulo 6, no? At upang, no, pagkasunduin silang dalawa sa isang katawan sa Diyos sa pamamagitan ng krus na sa kaniya'y pinatay ang pagkakaalit. Okay? Versikulo 27, na siya'y naparito, no? Na siya'y naparito at ipinangaral ang kapayapaan sa inyong nalalayo at kapayapaan sa nangalalapit. Versikulo 21, sapagkat sa pamamagitan niya tayo'y may pagpasok sa isang espiritu rin sa Ama, no? Versikulo 20, kaya nga hindi na kayo mga taga-ibang lupa at mga maglalakbay, kundi kayo'y kundi kayo mga kababayan na kasama ng mga banal sa sambahayan ng Diyos. Okay? So hindi na tayo yung hintil kasi nakilala na natin ng Diyos, no? Tayo'y kasama na ng Diyos. Versikulo 20, na mga itinayo sa ibabaw ng kinasaligan ng mga apostol na ang mga propeta na si Kristo Jesus din ang pangulong bato sa panulok. Versikulo 21, no? Na sa kaniya'y ang buong gusali na nakalapat na mabuti at lumago upang maging isang templong banal sa Panginoon. Okay? Versikulo 22, na sa kaniya'y itinayo naman kayo upang maging tahanan ng Diyos sa Espiritu. Templo, no? Ibig sabihin, tahanan ng Diyos, templo. Tayo yung una kasing templo, tayong nilikang buhay na katulad niya. Tayong unang templo, tayong may kaluluwa, tayong tumatanggap ng Espiritu Santo, kaligtasan, no? Kapayapaan tayo, okay? Let's closing prayer, no? So read in Spanish, no? Efeso kapitulo 2, versikulo 9 hanggang 22, okay? Read in Spanish, no? Efesios, no? Kapitulo 2, versikulo 9 hanggang 22, okay? So let us closing prayer to each and everyone. Lord God, once again, no, here I am again, no, Lord God, here I am again to thank you for guiding me to be as you want me to be, no, to spread your holy gospel, Lord, in this kind of service, Lord God. Lord, you're the only one, you're the only reason I was here, Lord God, because of you, because by your Holy Spirit, because by your word, no, your precious, glorious word of God, to guide us, to protect us, to save us, to feed our body as your temple, as your church, no, with your holy gospel, precious word of God, Lord God, from the holy mighty Spirit of the Father of the Most High, and you as a Son Jesus, with the Holy Spirit in truly one Spirit, in Jesus' name that we always call and pray, amen. No? Lord, comfort all in the middle of wars, in the victim of wars, Lord God, tornado, fire, flood, earthquakes, Lord God, etc., etc. Lord, please guide us, save us, no? Comfort us, protect us, make us safe, healthy, strong, with peace and glory and mercy, with your grace, no, and blessing, Lord God, be upon all of us as our shield in our everyday life of living, in your holy, mighty name, Father, Son, Holy Spirit, in Jesus' name that we always call and pray, amen and amen. Okay? Iyan po ang ating service, no? See you tomorrow. Ingat po kayong lahat, no? God bless you po, no? Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, isang mapagpalang umaga, tanghali, gabi, hapon, no? Isang mapagpalang umaga, tanghali, hapon at gabi, at madaling araw ng umaga, okay? Hating gabi pala, no? God bless you, see you tomorrow. Iingat po kayong lahat sa Briones, no? Sa Mauricio, sa Magsino, and Luis, no? And to all my family members, God bless you. And to all of us, no? All of you, whoever you are, no? Wherever you are, no? All kind of nationality, all kind of religion, all kind of citizen, whether you are good or bad, from president to the lower civilian person, from rich to the poor, okay? You are all included here, okay? Lord God, once again, please protect our ex-President Rodrigo Roa Duterte, Lord God.
Protect our Vice President, Sara Duterte Carpio. No? Lord, touch the heart of these leaders, no? All these bad leaders, no? To change their mind, to surrender their all bad doings and evil way of doing, Lord God. Lord, touch the heart of all these people who's doing the investigation here in the Senate, Lord God. Let your heart be with them to judge them right, Lord God, not the wrong way doing, Lord God. In your holy mighty name, Jesus, amen and amen. Okay, God bless you. Okay,